afternoon po mga kaputi. Ayan, bibiyahe kami ni Desiree sa Bahay Pare, Candaba, Pampanga. Bibili kami ng tinapa. Dumayo pa talaga kami dito para bumili ng tinapa kasi itong gawin ng Bahay Pare, Candaba ay mga sariwa ang tinapa. Kasi nandito po yung karaniwang gumagawa na rin ng mga tinapa, mga taga rito. Bukod puso sa Baliwag. Ayan, tingin tayo dito. Ayan, kanina meron ng bumupot-pot sa amin eh. Hindi ko na tinawag kasi nga nakasama ko na si Desiree. Sana'y magtitinapa. Ayun! Magtitinapa! Tumapat na lang tayo. Ayan, umuulan po kasi umaambon. At ayan, kami po ni Desiree ay si Desiree galing pa sa school. Tapos ako po galing sa meeting. Bago ako mati ng meeting ay nagpa-inject muna tayo ng anti-rabies. Umila muna tayo sa munisipyo. Libre naman po. So kinonta ko po yung bilas ko na nagtatrabaho sa munisipyo. Tinulungan po niya ako makakuha agad ng number. Kaya lang pang number 33 tayo. Ano po talaga, hindi naman tayo palaging special treatment. At least yung makalibre tayo at hindi na tayo pumila ng matagal ay maganda na. Pero matagal din naman po ako pumila. Almost 2 hours. Kaya lang ibig ko sabihin nyo sa pagkuha ng number. Yan, bababa ako. Wala ka di ba mag-video? Video ka natin. Pwede po. Magkano po sa tinapa? 25 po, 20. Ay, vlogger. Kapirado po? Dito po magkano? 25 po. Ano nga po? 6 na piraso. Oh, wait lang. Ganda na kamahal si ate. Kaya lang yan, testing. Namamatay po uli eh. May isang battery dyan na may defect. Ayan. Bali magkano po kuya? 150 po, madam. 150? Opo. Kamatis ma'am, may 50 Kabibili na lang po eh. Talbos, ma'am. Ha? Talbos, talong. Ay, may tanim po kami. Ito lang kasi dinayo ko nga dito. Salamat po. Thank you. Kuya, ma'am. Ayan, baka may shoutout kayo. Luto nyo po ba yan? Opo. Taga saan po ba kayo dito lang sa Bahay Pare O, din? sa ulo po. Ah, okay. Sige, salamat. Salamat po. Ayan, uuwi na tayo. Dahil kayo hilig kasi kaya kami bumili ng tinapa. Huwag mo to. Yeah. Di ba tayo babalik? Alanganin. Ayan. Kaya po kami bumili ng tinapa dahil ready na yung ating burong mustasa. Burong-buro na. Nag-testing na po kami ng 3 days. Ay pwede na. So ngayon pang 5 days na. Lalo na siyang masarap. Ayan. At inamoy ko na siya. Kaamoy na po siya ng burong mustasa sa palengke. Ayan. Medyo madilim lang mga kaputi kasi umuulan. Saka isa pa papagabi na. Mahirap nang mag-video. Yan, dinaan ako si Desiree pag uwi ko, nandun pa siya kasi nagpa-practice pa siya. So sabi ko, muli kami ng tinapa. Dito na nga sa may Bahay Pare ng may iba naman. At nakita ko kasi binili ko nung nakaraan na naglalako. Taga rito lang din yun, nakamotor. Nung nakaraan bumili ko, nag-vlog kami noon. Kasama ko si Dulce kaya lang nabura ko. Kasi yung kasamang video ay nasa ibang SIM, ano pa tawag dito, memory card. So nabura ko siya. Ang ending hindi nabuo yung video. Pero matagal na po. At update po kay Dulce sa nagtatanong, ayan, kay Sir teka, asawa ni Ma'am ni Ma'am si Sigwa, Lexton, ayan. Nahanap ni Sir Lexton Sigwa si Dulce. Si Dulce po ngayon ay guardia na sa high school sa may San Rafael, Bulacan. Diba? Bongga. Sa may Kaingin. Kaya lang hindi ko alam kung doon pa siya. Last na usap namin ay noong December pa. So ngayon wala pa kaming usap ngayong January. May miss call siya no isang araw kaso nagpa ako kay Marky ng keratin sa buhok kasi nagpakulay po ako. Tapos kay Marky na lang ako nagpapahit ng keratin. Yan, dahil may nabibili pong murang Brazilian yung takal-takal na 300 lang. Unlike sa parlor aabot ng 2,400 kulay lang at saka Brazilian keratin. Pero yun, kay Marky lang naman ako palagi kahit nung araw ko nagpapakulay at saka Brazilian.
nagluluto na po si nanay doon eh. Kaya sabi ko, iba-vlog ko ngayon. Good morning mga kapudi. Ayan, hindi na namin niluto yung tinapa at saka yung burong mustasa kagabi kasi nakapagluto po si nanay ng parang bistek or adobong atay at puso ng baboy. Ngayon, ayan, naririnig nyo yung sounds. Nagsasangag na ako ng kanin at magpipirito na ako ng tinapa. Tapos nagsaing din ako ng panibago dito sa rice cooker. Ayan, dunutin na natin. Ayan, ito po lalagay ni Desiree sa baunan niya. Ayan. Tapos yung sinangag, yun po yung agahan namin. Dito na po ako nagsasaing din sa labas para malesen yung kuryente sa loob dahil nga mayroon po dong aircon si Mark Dennis tsaka yung freezer buti lang po pinatay ko. So ito, ipipirito natin tong ating napamahal na tinapa dito sa pinagprituhan din ng isda. Yan, pinagprituhan lang naman po yan ng isda. At ito na yung ating sinangag na nilagyan ng maraming bawang. Hindi ko inalis yung balat kasi para pag kumain sila mamaya sila na magalit. Dali naman po tanggalin niya lalo na't pinitik yung bawang. Ayan. Masarap na. Nugget. Oh. Maubos yan. Papakin mo na lang pagka tapos na yung kontis niya. So ayan, nag-aagahan po si Doktora o si Desiree. Bumili po ako ng ayan, nuggets. Nung nakaraang laban niya kasi, nuggets ka ako ibili ng daddy niya. So in-expect niya nuggets. Kaya lang nakabili na po ng iba. So ngayon ko ibinili yung nuggets para baka sakaling manalo siya pag nuggets. Yun. So ngayon, ito na yung ating tinapa. So ayan, tapos maya iluluto ko na nga rin po yung mustasa. So pinelex ko lang po si Doktora na nag-aagahan. Asa na yung asong malambing. Yan, kaya may hawak siya panungkit. Pag yan kinalutok na ganito namin o ni Desiree, tumatakbo na yun. Ayan o. Hindi sila tumatakbo sila kasi napakalambing po ni Brownie yung may tali sa leeg. Talagang sinisiksik niya yung sarili niya sa amin at hindi siya lumulubay ng kaiikot na nakadapa sa paa namin hanggat hindi namin minamasad yung tiyan niya ng paa namin. Talaga napakalambing po. Yun po yung nagkasakit na aso na ilalagaan namin ni Desiree, pinainom ko ng antibiotic. Gumaling po siguro, natatandaan niya yun kaya sobrang lambing niya sa amin. So yun, update ko po kayo mamaya. Mag-good morning ka sa mga kaputi. Morning po. Yan, update ko po kayo mamaya at papakita ko nga yung mustasa. Ayan, na ipinilex ko lang po si Doktora. Yan, ganyan yung gusto ko sa sinangag. Yung parang nag-ano na, nagtututong. Ayan po mga kapudi. Yan, 6 days na po pa yata yan o 7 days. Medyo nakalimutan ko na. So nakadepende yan doon sa vlog ko. Pero okay lang po yan. Napansin nyo, hindi naman natutunaw yung ating mga dahon. Dahil po yan sa paglalagay natin ng asin bago natin siya iburo. So nakakatulong siyang reduce ng water level ng ating mustasa at syempre nakapagpapalutong yan o makapagpapakunat ng ating mustasa para ma-prevent niya na malasog siya o madurog habang siya ay binuburo. So ayun, pwede na tayong magluto. Tama-tama, meron tayong kamatis at saka kamatis at itlog. So yan, simple-simple lang. Depende po sa paraan ng pagluluto ninyo. So pwede siyang igigisa lang ng kamatis lang. Kung wala kayong itlog, pwede rin namang gisado lang na sibuyas at bawang. Kung wala naman kayong kamatis at itlog, okay lang din po. O yung iba, kinakain po ng ganyan, yan yung dahon sa pirito. Pipirito kayong isda or inihaw, yung mismong dahon isasabay niyo sa pagkain kasi meron yung good source ng good bacteria dahil sa pagkakaburo. So yan, mag-i-start tayo. Kukuha lang po ako ng konti, hindi po natin igigisa lahat, napakarami po kasi. Pwede naman pong igisa na lahat at itabi po ninyo sa isang container at ipi-freezer. So dahil patay yung freezer namin, so yung makukusyum lang namin ngayong araw na to ang aking iluluto. Tinakpan ko po muna ulit mga kaputi dahil kumuha ko ng mangkok. Dahil kukuha na tayo ng mustasa. Pili tayo ng ganito lang. Yung binaluktot lang natin. Ayan. Napansin nyo, yan ay batch by batch. Yan ang dalawang sangkok.
gusto nyo, mag-gloves kayo, kunin yung naka-gloves. Yan. Yan yung kainaman ng ano po, bukod-bukod na nakatupi. Batch-batch po yung lagay natin. So, ita-transfer natin to dito sa ating plato. At alam nyo po ba, ang kukunin lang natin dyan, pagpalitin natin yan. Pasensyaan nyo na yung aking ano ba tawag doon? Sangkalan. Nagpitpit tayo doon ng bawang kanina. Ay! Kasi po ako nasasarapan ng maraming itlog dito. Tsaka maraming kamatis. Yan. Yung kalahati ng stem, itatapon natin yan kasi magulang po yan. Basta po yung part na mangunguya nyo na siya. Para siyang may sapal kasi. Yan, hindi po siya malambot. Kaya titingnan nyo na parang ang dami. Konti lang po yan. So mamaya tayo kumuha ng iba. Hiwain muna natin yan mga kapudi. Yan. Dinagdagan natin ang sangkalan. Yung favorite ko. So ayan. Ito nagugas muna ako ng kamay mga kapudi. Sinampoo ko po pa yan. At saka ko. May shampoo kasi kami doon antibacterial. At saka nagsabon ng Safeguard. So nasa sa inyo kung gusto niyo mag-gloves. Mas dadalian ako na walang gloves. Tapos yun nga, dahil kami naman po ang kakain nito. Yan. And at maraming salamat po kay Ate Magyema. Napakarami niyo binigay na gloves sa akin. Nagamit namin yun nung isang araw. Kaya lang di po kasi ako nag-vlog. So ayan, piliin natin yung stem to stem. Medyo nagulo kasi nung sinando ko. Ayan. Kasi nga, ang pipiliin lang natin ay yung parte na mayroong malambot. Ito, matitigas to. Depende po siguro sa buburuhin nyo. Pero kada nabibili ko sa palengke na binurong mustasa ay matigas po talaga yung yung dulo. Syempre po, pag nagbebenta, kailangan po medyo, parang yung kangkong. So ito, sure ko na malambot to. Tabi muna natin sa baba. Ayan. So, ito, ayan, i-demo ko na sa inyo. Pasensya na kayo kung medyo tumutulo-tulo. Alam niyo na dahil nga yun sa kanyang sabaw. Kakat natin dito. Ayan. Sa parting wala ng dahon. Ayan. Kasi ito, itatapon natin dahil ito ang parting matigas. Ayan o. Uy, tumalsik pa. Kahit ano gawin nyo dyan ay hindi na siya lalambot. Yan. Mahirapan lang kayong ngumuya. Cut nyo sa dalawa. Para maging dalawa siya. Yan. Ngayon, ikakat natin to ng maliliit lang. Yung sabaw na yan, okay lang yan. Yung pinakakatas niya. Pero pwede nyo yung pigain. Ako, hindi ko siya piniga bago hiwain kasi yan yung magbibigay ng asim sa ating mustasa kasi hindi naman natin siya patutuyuin na tuyo-tuyo. So ayan, at malalanta pa yan dahil igigisa nga natin siya. So pag nakuluan yan, lalambot pa yan. Ito yung pangalawa. Bilang natin sa gitna. Slice. So make sure na mayroon kayong nakaabang sa baba ng sangkalan or may nakasapin na paper towel or yung basahan na malinis. Pwede mag-absorb ng juice ng ating mustasa. Pwedeng pino yan, pwedeng ganyan lang. Kaya sabi nga ni Ma'am Violet ay ito ay ginagawang omelette. Ewan ko sila, pero sa ibang bansa po kasi ginagawang omelette po iyan. Ayan. So mamahalin natin kawali. O, di ba mamahalin na yan, kaya luma na. Ayan, mag-isa tayo ng sibuyas bawang muna. Nasa sa inyo kung gaano karami. Pero mas masarap, mas marami. Yan, dalawang sibuyas yan, hindi ko na pinakita at isang buong bawang. Ayan, ayan lang
lang natin siyang medyo mag-brown. Ito yung kailangan natin. 6 na itlog. Pero 5 lang yan, di ba? Kasi po, ayan, nalito tayo. Dito ko binasag sa mustasa. Okay lang naman yan kasi pag ginasa natin yung mustasa, isama na lang natin dyan yung itlog. Madudurog din. So, ayan, 6 para mas masarap. At kailangan natin ng, ayan, small lang to. 2, 4, 7. 7. Pero kung meron kayong malaking kamatis, 3 lang po siguro na malaki. Or 4 sa medium. Pero maganda po kasi yung hinog na hinog. So ito lang yung pinakamahinog doon sa nabili. Ayan. Kaya hindi po ako bumili sa katabi ng magtitinapa ng kamatis. Lagay na po natin yung ating kamatis. Iwain natin ng maninipis or maliliit. So naluhaloy natin. Siyang lumambot at maluto. So para mangyari yon, kailangan natin siyang takpan at hayaan natin siya ng 1 minuto para lumambot yung pinakalaman at balat ng ating kamatis. At ito po ay liligisin natin or didiinan natin para lumabas yung pinakakatas ng ating kamatis bago natin ilagay yung mustasa. Ayan, check na natin. Ayan, oops. Diinan natin. Hindi naman record na diinan, pero po sa may gusto, pwede po yan. Kasi ewan ko ba, yung mga matatanda sa una gusto ay ligis na ligis yung kamatis. Kasi siguro malalaman nilang ligis ang kamatis pag kumulo yan. Yung mismong balat na lang ng kamatis yung naiiwan, ano pa, tupi. Unlike nung hiniwa lang natin tapos pinakuluan natin, chunky pa rin siya. Kasi hindi nga natin nadiin. Pwede na natin ilagay yung mustasa, tapos susungkitin ko muna tong itlog. Kaya lang, yung pula lang nasungkit to. Isa muna natin mabuti yung ating mustasa bago natin lagyan ng konting tubig. Sa akin okay na po talaga at mas masarap at malinamnam ang ating mustasa kapag ang pagkakaburo ay 7 days talaga. Malinamnam po siya. Pwede na tayo mag-add dyan ng tubig. So yung kasirola na pinaglagyan ko ng mustasa kanina, yung pinaghiwaan ko ay yan na lang yung nilagyan ko ng tubig. Kaya ganyan niya, mayroong itlog na nasama. Para makuha natin yung ibang mustasa na naiwan. Tapos mag-add tayo ngayon dyan ng, kung gusto nyo, asin or patis. Or ginisa mix, or magic sarap, or kung ano mang pampalasa gusto nyo. Pwede rin dyan yung chicken cubes, or shrimp cubes. Pwede nyo rin yan haluan ng bagoong pag ginisa nyo. Pero ito yung natural way ng pagluluto dito sa amin ng mustasa. Kasi iba-iba po tayo ng paraan, di ba? Gaya ng binurong kanin, mayroong kulay puti lang na ginigisa sa may luya, sibuyas at saka may kamatis. Iba-iba po ang paraan. Mayroong masabaw, mayroong tuyo, meron naman po walang kamatis at saka luya. So mag-add lang ako dyan ng konting asin. Mag-add tayo ng ganyan lang. Malalay lang tayo kasi pwede pa naman tayong magdagdag mamaya pag nilagyan natin ng itlog. Yan lang mismo yung aking ilalagay. Hindi ako maglalagay ng paminta, pero sa mga mahilig sa paminta dyan, pwede po. Or sili, sa mga mahilig sa manghang, pwede nyo lagyan ng siling panigang or siling palay. Takpan natin, hayaan natin siyang kumulo sa loob ng 2 minutes pa para yung ibang sanga ng mustasa ay lumambot po. After 2 minutes, yan, lagay na natin yung itlog. So ito na yung ating 6 na itlog. Balik
ano to, 5 egg yolk at saka 6 na egg yolk, 5 egg white. Dahil yung egg white nandun na sa ano. So, batiin lang natin yan. Combine yung puti at pula. So, yung pinaka-yolk ng itlog. At bubuhos natin to ating mustasa. Yan, napakadali. Kung gusto nyo ng parang ang gagawin ninyong luto ay omelette, ikalat nyo lang yung mustasa, tapos lagyan nyo lang ng itlog, huwag nyo lang hahaluin. Yan, kalat nyo lang, tapos kung nakalat nyo na, o di ganyan nyo lang, tapos hayaan mong mamuo yung itlog kasama yung mustasa. Pero since hindi tayo ganun, halu-haluin po natin. Yan. Tapos tatakpan natin ngayon at hayaan natin siya maluto sa loob ng 2 minuto. Siyempre patingin-tingin. Ayan. After 2 minutes, diba? Maganda na siya. Nagalaw yung ating camera. So, titikman ko siya kung okay na yung lasa. At, yan, masarap na agahan. Or tanghalian at hapunan, pwede po yung mustasa. Kahit yung mismong gisang mustasa ay ulam na. Sa mga nagda-diet, ayaw mag-rice, ito. Maganda to. May itlog, may kamatis. So, yan mga kapudi. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunod at may natutunan tayo or kayo sa pagluluto ng durong mustasa. So, titikman natin. Siyempre mga kapudi, hindi matatapos ang ating video nang wala tayong taste test. So, ayan, titikman ko na. Mahit-hit pa. Tama-tama yung asim at yung alat at yung combination ng itlog at kamatis. So, ayan. I-try nyo po mga kapuli at napakasarap po pagka sariling gawa ninyo. At least po, sure po ninyo na malinis. At nakita nyo po yung process ng paggawa. So, ayan mga kapuli, ganito na lang po. Thank you for watching at God bless po tayong lahat. Bye-bye! Happy eating!